Past is past. Our past mistakes was not good. It was not good. Ang mga pagkakamali po natin nakaraan, hindi po maganda. Sino po dito aaminin niya, hindi maganda ang kanyang nakaraan? Malungkot yung ating nakaraan. Madilim. Maputik. At hindi na po natin ito pwede pang baguhin. Hindi na po natin ito pwedeng balikan. Can we say amen to that? But, we learn from it. Sobrang daming tinuro ng Panginoon. Naalala ko tuloy, meron pong pastor, there is a veteran pastor, he is really anointed by God. Sabi niya, kapag tinitignan ko yung mga sermon notes ko 10 years ago, napapakamot siya ng ulo kasi alam mo yun, parang ito ba yung mga sermon notes ko? Ang layo na sa mga sermon ko ngayon. Bakit? Isa lang po ibig sabihin, tayo po ay nag-grow. Pakisabi nga sa katabi mo, you're growing. Iba ka na noon, yung 3 years ago, 7 years ago, 10 years ago, 15 years ago. Siyempre po, nagbabago tayo. Sino po dito mas maganda siya ngayon? Taas ang kamay. Mas gwapo siya ngayon kaysa sa dati. Mas malakas siya ngayon kaysa sa dati. At kung pinalakas ka ng Panginoon, palakpakan mo ang Panginoon. Ang puso po natin, nalulungkot po tayo kapag nire-remind tayo ni Taning sa ating po mga nakaraan. Nalulungkot tayo kasi alam natin, past is ugly. Past was not good. Madilim. Maputik. Every time na pinapaalala ng kaaway sa atin, yung ating mga pagkukulang, pagkakamali, nalulungkot tayo. Pero ito po ang payo ko po sa inyo. The next time Satan reminds you of your past, remind him of his future. Amen. Kapag pinaparikol ng dyablo sa iyo yung mga nakaraan, binabato ka. Binabato ka ng mga nakaraan mo. Hindi ka naman magaling, hindi ka naman mabait, hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Binabato ka niya ng mga dati mong kasalanan. Ito po payo ko sa inyo, batuhin mo rin ng granada na salita ng Diyos. Amen. Batuhin mo siya ng Word of God. Ang sabi po ng Matthew 25:41, ano po yung future ng dyablo? Ang sabi, ang future po ni Satan, ibubulid siya sa apoy ng impyerno na matagal na nakahanda para sa kanya. Amen. Kaya every time na dinidiscourage ka ng kaaway, paano ba yung bumabato ng granada? Batuhin mo ng salita ng Diyos. Amen. Isa nga pong sample dyan. Come on. Batuhin mo, kapatid, ng granada ng Word of God. Sabi mo, I am forgiven, I am cleansed by the blood of Jesus. Pinatawad na ako ng Panginoon, binago na ako ng Panginoon, at hindi na ako katulad noon dati. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Diyos. Revelation chapter 12 verse 10. Pakisabi po, Revelation 12:10. Alam niyo po ba kung anong sabi ng Revelation 12:10? Satan is the accuser of our brothers and sisters in the Lord. Pakisabi po, accuser. Ano po ibig sabihin na accuser? Pag sinabing accuser, ang ginagawa ng dyablo, lahat ng past po natin, lahat ng kasalanan natin noon, lahat ng mga nagawa natin pagkukulang noon, hinuhukay po niya at ibinabalik po sa atin. Para tayo panghinain, para tayo i-discourage, para tayo maging matamlay sa paglilingkod. Pakisabi sa katabi mo, makinig ka, kapatid!
Makinig kang maigi, makinig kang mabuti, sabi ng Panginoon. The Bible tells us that we are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, rulers of darkness. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi po natin kaaway tao. Pakisabi sa katabi mo, hindi mo ako kaaway. Hindi tayo magkakaaway dito. Ang kaaway po natin, ang dyablo. Si Satanas, ang kampo ng kadiliman. Ano ang kanyang gawain? Huhukayin po niya yung mga paspo natin para tayo panghinain. Amen! Kaya every time na nire-remind ka ng kaaway sa pas mo, batuhin mo siya ng granada ng Word of God para ipaalala sa kanya ang kanyang future. Na siya ay itatapon sa lawa ng apoy ng impyerno at parurusahan siya ng Panginoon sapagkat wala na siyang pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Maiksi lang po yung message ko po sa araw po na ito. Ang topic po natin ngayon, how to overcome our past mistakes through the grace of the Lord. So, paano ba natin ma-overcome ito? Paano ba natin itong mapaglalabanan sa isip natin? Paano ho ba natin ito ma-handle ng tama ayon sa Word of God, ayon sa mga salita ng Panginoon? Unang-una po, ang sabi ng 1 John 1:9, pakibasa po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our iniquities. 1 John 1:7, ano pong sabi diyan? If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus cleanse us from all of our sins. Pakisabi po, hallelujah. Hallelujah, Lord. Grabe si Lord. So, unang-una po natin dapat gawin, mga kapatid, we need to confess our sins to God, and the blood of Jesus will cleanse us from all of our iniquities. Pakisabi po sa katabi mo, confess it. Confess it. There is power in confession, mga kapatid. Tignan niyo po ako saglit. Grabe po yung turo ng Panginoon dito. Kapag ikino-confess natin sa Panginoon nang may pagpapakumbaba ang ating mga sala, yung dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos sa krus 2,000 years ago, nagkakaroon ng effect, nagtitake epekto sa iyo, nililinis lahat ng sala mo. Naiintindihan niyo yung salita ng Diyos? Kaya kapag lumapit ka sa Panginoon, umiiyak ka sa Panginoon, pinapayag mo, Lord, I am not perfect. I have sinned before you. I confess all my sins before you, Lord. I humbly come before you, Lord. Then the blood of Jesus will cleanse us. Amen. Pakihawakan nga ng maigpit yung katabi mo. Nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Tinubos ka na niya ng kanyang dugo. Hinugasan ka na ng dugo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos. How to overcome our past mistakes through the grace of the Lord. Number 2, siyempre, pinahayag mo na eh. Ikinumpisan mo na sa Panginoon eh. Siyempre, dapat tanggapin mo. You need to receive God's forgiveness and transformation. Pakisabi po, transformation. So, once na pinahayag mo, tanggapin mo. Kasi pag hindi mo tatanggapin yan, mananatili kang guilty, condemn, mabigat ang loob. Mananatili kang parang may mabigat na nararamdaman. Kapatid, gaano man kabigat yung naging pagkukulang mo, manalig ka na pinatawad ka ng Diyos. At hindi ka lang niya pinapatawad, sa kaloob-looban mo may nangyayaring transformation. Yun po maganda doon. Ang Diyos pag nagpatawad, hindi ka lang niya patatawarin.
Hindi ka lang yan lilinisin. Papaguhin ka niya. Aayusin ka niya. Pag-aagalingin ka niya. Grabe yung presence ni Lord. Kung totoong naranasan mo ito, pwede bang itaas mo ang kamay mo at purihin mo ang Diyos? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Pasalamatan po natin ang Diyos sapagkat hindi po yan kayang gawin ng tao. Hindi po yan kayang gawin ng religion. Diyos lang po makagagawa niyan. Na kapag nagpakumbaba ka sa Kanya, ipapayag mo ang iyong kasalanan, lilinisin ka niya at babaguhin ka niya. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? 2 Corinthians chapter 3 verse 18, pakisabi po, from glory to glory. Pakisabi po, day by day. Pakisabi po, araw-araw. Binabago ako ng Diyos. Kasi once na lumapit ka sa Diyos at nagpakumbaba ka sa Diyos, yung banal na spirito na tumatahan sa'yo, kikilos yun sa'yo. Mararamdaman mo. Pakisabi po, appetite. Yung appetite mo sa mga gawain sa libutan, mararamdaman mo, wala ka ng gana. Pag nararamdaman mo yan na parang wala ka ng gana sa mga gawain sa libutan, kumikilo sa'yo, Panginoon. Kahit yayain ka nila, tol. Brad, shot naman dyan. Niyayaya ka mag-vape, niyayaya ka mag-drugs, niyayaya kang gumawa ng ganito, ng bisyo. Wala ka ng panlasay. Bakit? Kasi kumikilos ng malakasan sa puso mo ang Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Pakisabi, ang laki na ng pinagbago mo. 3 years ago, 7 years ago, 10 years ago, grabe. Ang laki na ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At kung may ginawa ang Diyos sa buhay mo, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung mas malakas, yung pinakamalakas, yung may kasamang pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! The Holy Spirit is inside you and me. The Holy Spirit dwells in us. The Holy Spirit is a permanent resident in our hearts. And He is moving inside of us 24/7. Kumikilos yan. Ang banal na spirito na nanahan sa'yo, permanente yan. Amen. At kumikilos yan sa buhay mo, araw-araw. Ginaguide ka niya, tinuturuan ka niya, inaaliw ka niya, pinagagaling ka niya, pinalalakas ka niya. Hallelujah. Kaya, pag tinignan po natin ang ating mga sarili ngayon, yes, we are not perfect. Meron na ho ba ditong perfecto? Yung hindi na nakasaid sa lupa. Baka meron ho dyan, pakisilip nga yung katabi nyo. Baka mamaya nakaangat na sa lupa Pag tinignan po natin yung ating mga sarili, makikita po natin, malaki na pinagbago natin. Yes, hindi po tayo perfect, pero makikita po natin, malayo na. Sino dito medyo malayo na? Amen. Kung titignan po natin, nandito tayo ngayon, papunta tayo sa Panginoon, papunta tayo sa perfection, medyo malayo pa. Medyo malayo pa. Tama? Kung nandun ang Panginoon, andun yung perfection, andun yung 100% holiness, aaminin po natin, medyo malayo pa. Pero pag magluluk back ka, malayo na ang nilakbay mo. Amen! Napakalayo na. Napakalayo na. Sobrang layo na. Yes! Maaring nadudulas pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo. Kahit ayaw mo magkamali, nagkakamali ka pa rin. Maaring paminsan-minsan, once, twice, thrice. Pero dahil sa banal na spirito na tumatahan sa atin, ang sabi nga ng salita ng Diyos,
Sa Proverbs 24:16, the righteous may fall 7 times, but they will rise again. Bumabagsak ka, nagkakamali ka, pero dahil hawak ka ng Diyos, lagi kang bumabangon para sa Panginoon. Amen! Pakisabi nga sa katabi mo, huwag ka nang manlupaypay. Bumangon ka na dyan at magpatuloy para sa Panginoon. Amen! Purihin ang Diyos. Number 3 po, ano pa po ang gagawin po natin para tayo makapagpatuloy? Una, ang sabi doon, confess your sins to God. Number 2, receive God's forgiveness and transformation. Number 3, ano pong sabi dyan? Forget the former things and do not dwell on the past. Isaiah 43:18-19. Ang sabi dyan, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am a new thing. I am doing a new thing, sabi ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kalimutan mo na yan. Okay, konting marriage counseling tayo ha. Sino po dito yung mga mag-asawa? Marriage counseling tayo. Kapag kayo mag-asawa, may mga discussion kayo, may pagtatalo kayo, merong hindi kayo pinagkakasunduan, lahat ng past mistakes na yan, nilibing na ninyo. Tama po ba, mali? Nakalibing na yan. Nilibing nyo na yan 6 feet below the ground. Ngayon, hindi pwedeng huhukayin mo yan. Hindi pwedeng huhukayin mo kasi pag hinukay mo yan, makakahukay ka ng mga kalansay. Tama, mali? At hindi kayo maayos. Pakisabi nga sa katabi mo, forget the former things and do not dwell on the past. Bakit mo pa babalikan yung nakalipas? Pinatawad na ng Panginoon yan. Nililis na yan ang dugo ng Panginoon. Bakit mo pa babalikan yung nakalipas? Anong sense nun? Anong sense nun? Ang mahalaga yung nakikita mo ngayon na ginagawa ng Diyos at doon sa mga future na darating. Amen! Kaya pag may mag-asawa, nagtatalo sa harapan ko, nagpapa-counseling, tapos nilalabas nila yung mga past nila, pinapatigil ko yan eh. Sabi ko, alam nyo, gawa ng diablo yan. Kasi hinuhukay nyo yung mga nangyari 3 years ago, 7 years ago, 10 years ago. Gawain ng diablo yan. Yung binabalikan mo pa yung mga nakaraan, please, sabi ko, stop it. Ihinto po natin ito. Amen. Forget the former things. At hindi lang kalimutan, kundi ang sabi doon, do not dwell on the past. Huwag ka nang manahan dyan. Kung may naging pagkukulang ang iyong mahal, ang iyong kapatid, o sino man tao, please, kapatid, kaibigan, huwag mo nang hayaan sumama pa loob mo. Huwag ka nang manahan dyan, kundi manahan ka sa mga salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Doon tayo mananahan. We will stand on our ground. We will stand on God's promises. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, kamustay mo, o baka mas maloob mo sa akin, ha? Baka mamaya may kinikim-kim ka sa akin. Bay, alisin mo na yan. Huwag kang manahan dyan, huwag mo masyadong pag-isipan yan, dahil bibigat ang kalooban mo. Amen! Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, I love you in the name of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Lahat ng past mo, past na yan, hindi na dapat yan pag-usapan. Amen! Ang mahalaga, yung ngayon na nakikita ko sa iyo at yung mga gagawin mo sa mga susunod pang panahon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nabe-bless ako sa inyo. Meron akong nakikita dito parang
Napapangiti siya. Mrs. siya. Parang sinasabi niya, Amen. Tama nga sabi ni Pastor. Hallelujah. Ano pa po ang dapat nating gawin? Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Ang background po nito, inaamin ni Apostol Pablo na inaamin niya na hindi pa siya ganap. Hindi pa siya perfect. Kung titingnan niyo po, si Apostol Pablo, he is a servant of God. Marami na po siyang accomplishments. Kalahati ng New Testament, halos siya ang sumulat. Napakarami niya ng churches na itayo. Pero buong pagpapakumbaba niya na sinasabi na, mga kapatid, hindi ko inaari na aking sarili ganap na. Hindi ako magsasabi sa inyo na ako ay perfect na, no? Sabi ni Pablo. Pero ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko yung nakaraan. At nagpapatuloy ako sa hinaharap. Tingnan natin salita niya. Ha? Ano po ang sabi niya? Brothers and sisters, I do not regard myself as having taken hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pakisabi po, wow. Ang ginagawa daw ni Apostol Pablo, kinakalimutan niya na yung nakaraan. Ano po nakaraan niya? Pangit ang kanyang nakaraan. Madilim yung kanyang nakaraan. Malungkot yung kanyang nakaraan sapagat he was persecuting the church. Marami po siyang napapatay ng mga Kristiyano. At every time na naaalala ni Apostol Pablo yung mga pagkukulang niya, nire-remind siya ng dyablo, I strongly believe na somehow nagkakaroon siya ng guilty feelings na panghihinaan siya. Pero ang sabi niya, ang ginagawa ko ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, nagpo-focus ako sa present at kinakalimutan ko yung nakaraan. Amen. The Lord is telling us, focus your eyes to the present and to the future. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ito po yung pinakahuling talata na babasahin ko at ito po pinakagusto ko sa lahat. Ano pa po ang dapat nating gawin? How to overcome our past mistakes by the grace of the Lord? Hebrews 12:2. Pakisabi sa katabi mo, tapikin mo yung balikat, look unto Jesus. Huwag kang tumingin sa tao, huwag kang tumingin sa sarili mo, huwag kang tumingin sa akin, huwag kang tumingin sa paligid mo, huwag kang tumingin sa nakaraan, sa past, huwag kang tumingin sa limitations mo, huwag kang tumingin sa sitwasyon na nakaka-discourage, huwag kang tumingin sa sitwasyon na parabang ang dami mong pagsubok, ang dami mong pinagdadaanan. Ang sabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Amen! Look unto Jesus. Pero, napakaganda po kapag tinignan mo maigi yung mga talatang ito. Sa Koine Greek Bible, ang grammar po na ginamit po dito ay past participle. Sa Koine Greek Bible, yung grammar ng Koine Greek, ang ibig po sabihin ng past participle, mga kapatid, continuous action. Pakisabi po, continuous action. Continuous action. Kaya yung salitang look unto Jesus dyan, hindi ka lang isang beses titingin. Nasusundan niyo po, patuloy kang tutuon kay Kristo. Hindi lang yung panahon na nagpe-prayer of acceptance ka, tinatanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at nakatuon ang iyong puso at isip sa Panginoon na binabayaran niya sa krus ang iyong mga sala. Hindi lang po doon, kundi after 3 years na naging Kristiyano ka, after 10 years, after 15 years, habang nabubuhay ka dito sa mundo, huwag mong ibababa yung tingin mo kay Kristo. Amen! Huwag kang titingin sa lakas mo, sa kahinaan mo,
Huwag kang titingin sa limitation mo, sa resources na meron ka. Huwag kang titingin dyan. Kay Lord ka lang titingin. Ito po ang very powerful na Bible story na pwede nating kunin dito. Sa time ni Moses, ang mga tao po naging pasaway. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway ha. Huwag, masama yan. Sa time ni Moses, ang mga tao naging pasaway. At alam niyo po kung anong naging consequence ng kanilang pagiging pasaway? Naglabasan po! Yung mga poisonous snakes, naglabasan, mga makakamandag na mga ahas. At ano po nangyari? Tinutuklaw yung mga tao. Pero si Moses po, bilang lingkod ng Diyos, sabi niya, Panginoon, huwag mong hayaan na maubos kami. Maawa ka sa mga tao. Patawarin mo po kami. Sabi po ni Lord kay Moses, sige, magtaas ka ng brazen snake. Gumawa ka ng tansong ahas at itaas mo yan. At ang lahat ng titingin dyan, lahat ng mag-look up sa kanya, kahit matuklaw, ay hindi mamamatay. Ang lesson po, huwag mong sambahin yung brazen snake. Kasi, as we study the Old Testament Bible, dumating yung time, sinasamba na nila yung brazen snake, kaya pinadurog ng Diyos yun kay Moses. Ang lesson, ituon mo ang paningin mo doon sa brazen snake. Bakit? Kasi po, yun po ay symbolical ng pagdating ni Kristo. Na ang ating Panginoong Hesus ipapako sa krus. Dala yung ating mga sala, dala yung mga paghihirap sa krus. At ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng tutuon kay Kristo, kahit panghinaan siya ng loob, kahit may gawin ang dyablo sa kanya, hindi ka mapapaano. Hindi ka masasaktan. Hindi ka mahihirapan kasi nakapokus ka araw-araw sa ating Panginoon Hesus. Every time you look unto Jesus, you will find grace. You will find forgiveness. You will find mercy and His favor. Every time na tutuklawin ka ng dyablo sa isip mo, papaalala sa iyo yung makasalanan ka, may pagkukulang ka, ganito ka, ganyan ka, panghihinaan ka, para kang natutuklaw ng snake. Pero every time na tinutuon mo yung paningin mo kay Kristo, you are being empowered. You are being healed. You are being restored. Tayo po'y manalangin saglit. Panalangin po natin na sa oras na ito, tayo po ay sama-samang magpakumbaba sa Panginoon. Let us humble ourselves before the Lord. Wala po sa atin dito ang righteous. Wala sa atin dito ang perfect. Wala po sa atin ditong ganap. Kasi mismo si Apostol Pablo, inamin niya, sa kabila ng kanyang mga accomplishment, sa kabila ng kanyang mga paglilingkod sa Panginoon, inamin niya na hindi pa siya ganap. Panginoon, nagpapahayag po kami sa oras na ito ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kasalanan. As we confess our sins before you, Lord, we receive your grace. We receive your mercy. We receive on what you have promised to us, O God, that if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us. And the blood of Jesus will cleanse us from all of our iniquities. Kapatid, tanggapin mo ngayon ang pagpapatawad ng Diyos. Receive His grace. Receive His mercy. Receive His unfailing love right now. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hindi na po kami mananahan sa aming mga nakaraan, sa mga naging mga pagkukulang po namin sa nakaraan. But we want to focus our eyes to you, Jesus.
Sa present ngayon, nakasama ka namin. At sa future, nakasama ka namin. At hindi lang po minsanan, but we will always focus our eyes to Jesus alone for the rest of our life. Hanggat nabubuhay kami, Panginoon, sa'yo lang kami titingin, sa'yo lang kami tutuon. Lahat po na nangangako sa Panginoon, nakikipag-covenant sa Panginoon, na si Kristo lang ang kanyang titignan, pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay? Lord, pangako po, hindi kami titingin sa sarili namin. Hindi kami titingin sa galing namin. Hindi kami titingin, hindi kami tutuon sa anumang bagay na meron kami, kahinaan namin, limitations namin. Hindi kami tutuon sa sinumang tao, Panginoon. Sapagkat hindi kami sa tao naglilingkod, kundi sa iyo, O Diyos. Sa iyo lang kami, Lord. Sa iyo lang kami tutuon, O Diyos. As we look unto you, Lord, there will be healing. As we focus our eyes to you, Lord, there will be restoration, revival, great blessing, great favor of God. Kung may mga pinagdadaanan man kami, mga pagsubok, Panginoon, hindi po kami nakatuon sa pagsubok, kundi sa Diyos na kasama namin sa gitna ng pagsubok. Nakatuon kami, Panginoon, sa Diyos na gagawa sa likod ng mga bagyong ito. Nakatuon kami, Panginoon, sa Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Can we say thank you, Jesus? Salamat, Panginoon. We find peace. We find joy as we look unto you, Lord. As we fix our eyes unto you, Lord. We find strength. We find anointing, great anointing. Salamat, Panginoon. Amen.